Okay. Nakakita na ako ng neutral vloggers. Pero kayo na magsasabi kung neutral siya. Sabi niya neutral daw. Neutral daw siya at ang bayan ng kanyang binabantayan. Ano? Kayo na ang magsasabi kung siya ba ay neutral o one-sided din or bayaran siya. Ano? Or hindi bayaran or whatsoever o supporter. Hindi natin alam. Basta ang point ko dito ay sabi niya neutral siya para sa bayan. Kayo na ang comment kung ano ang analysis nyo para sa itong vlogger na ito. Hindi ko na pangalanan, tingnan nyo na, napanoorin nyo. Sa kanyang mga sinasabi patungkol kay Captain Enrique na isang baron. Pag sinabing baron, ikaw ang matikas sa buong class ninyo. Hindi yan magiging baron kung hindi talaga matikas. Pero dahil nga sa pag-report nila, nagbabago ang panahon. So, naiiwanan siya. Ano? Pero during their cadetship, siya yung pinakamatikas na kadete. Ano? Ang sabi niya nga, kaya nga siya, kapitan lang siya or colonel, nag-retired dahil umalis siya dahil hindi niya nagugustuhan ang sistema. Yun ang bunot dulo. Pangalawa, para bang kinuha siyang negotiator noong 1987, 89 ko dito, hindi ko matandaan, na nag-negotiator siya doon sa Ayala. Na kasi may mga mista siya doon na namumuno na isang bomber na hindi ko na pangalanan yon, pero kababata ko yon, yung isang mista nila. Kababata ko sa UPI Maguindanao. Isa siya doon sa grupo na yun, sa Ranger. Kasi Ranger daw yung kanyang minamagitan. Ano? Kasi doon sa 83, marami akong naging boss at dalawa ang naging classmate ko sa elementary at high school. Ano? So, ganoon. Yung mga analysis ni vlogger, ni kapwa ko vlogger, kailangan laliman niya pa para mabasa niya ang mga sinasabi ni Captain Enrique. Laliman niya pang analysis niya para makita niya ang katotohanan. But I will not give emphasis on my analysis regarding doon sa situation ng Class 83, PME 1983. So, pero sabi ko, laliman niya lang ang analysis niya at makikita niya yung sagot. Mababago ang kanyang sagot. Ano? Pero may sinabi rin si Captain Enrique, kung may narinig siya ng vlogger na yan na hindi ko matandaan. Pero ang natatandaan ko sa sinabi ni Captain Enrique sa EFP, be intact. Intact lang kayo. Iisa lang kayo. Tumingin lang kayo sa ating bayan at hindi kayo maliligaw. So magandang guide niya sa EFP. Ano? Magandang guide niya na may sinasabi niya na si Duterte ay may control pa sa EFP. Yun sinabi niya. Yung salita na yun, may ibang tono nun eh. But anyway, mayroon akong isang vlog dyan na matagal na bago pagkaupo or during the election. May sinabi ako dyan. Ikukot ko yan after mga so many days. Ikukot ko yung mga sinabi ko dyan. Balik tayo sa vlogger na yun. Parang nakita ko siya one-sided nang tinitira niya lang talaga si Captain Enrique. Doon sa mga sinasabi ni Captain Enrique na subaybayan ko, naghahayag lang naman siya sa kanya mga nararamdaman. Nararamdaman. Although mayroong pagkikayat sa psychological operation, mayroon. Pero sinabi niya sa EFP, intact. So wala tayong problema. Because the EFP, based on the Constitution sila, kikilos. Kasi
the only organization in the world, especially in the Philippines, mataas ang standard ng AFP. Mayroong organization tayo na disiplinado. Kung ang AFP ay mapares sa Philippine National Police, nako, delikado ng Pilipinas. Delikado ng Pilipino. But ang AFP, intact lagi. Kasi very professional ang humahawak sa AFP. Ano? So yun yung kinukot ko lang. Yung sinasabi ni Captain Enrique na dapat solid lagi ang AFP. Hindi maghiwalay. Hindi tayo maglaban-laban. Now, kung sakali may mga hikayat ng mga kudita, hindi rin ako papayag dyan. Kasi marami na tayong experience. Magmula 1986. Noong 1986, ang ranggo ko noon, corporal. Nasa ranger ako noon. Kaya nga tinanong ako ng mga junior ko na, sir, saan tayo? Sabi ko, stay put lang tayo sa barracks. Yun lang yun. Stay put lang tayo sa barracks. Kung kinakailangan, kumilos na tayo. Ganun lang. So, nag-standby kami sa barracks sa ranger, sa Fort Bonifacio noon, that time. Although ako, 1986, nagsimula na ako nag-aaral ng college sa Cabanatuan City. Pero, nag-report ako papuntang Manila sa Fort Bonifacio standby. Although, ang aking 4 years akong civilian, but I have a unit. So, doon ako nag-standby. Sorry. Doon ako nag-standby sa Fort Bonifacio. Doon pa kasi ang headquarters namin ng 1st Scout Ranger Regiment, 1986. So, ganoon pa man na ang nangyari noon sa Kudita, banggitin ko lang konti yung Kudita 1986. Doon nahati ang armed forces. Pero slightly lang nahati kasi bandang huli, nag-intact rin, naging solid. Naging solid. Kasi kung hindi naging solid yung armed forces, maraming civilian ang mamamatay. Biro mo, ang dami ng tao sa Camp Crame noon. Paano kung ang armed forces ay nag-decision? At mabuti na rin ang ating Pangulong Marcos, ang decision niya, do not use heavy weapons, yun lang light weapon ang pinagamit niya. Kasi kung pinagamit niya heavy weapons at binagsakan ng kanyon yung Crame, naku, libo-libong mamamatay na Pilipino. Hindi niya pinayagan yun. Now, kung sakim ang ating Presidente Marcos Sr., ay tapos ng mga kapwa natin Pilipino. But, balik tayo sa sinasabi ng vloggers. Na masyado siyang galit kay Captain Enrique. Hindi ko lang alam kung saan ang gagaling kanyang galit kay Captain Enrique. So, gano'n lang. Ilalabas ko yung vlog at kayo nang bahala mag-comment. Kasi parang nabasa ko yung vlogs ni Kwan. Nung vlogger na ito, medyo mababaw yung kanyang analysis. Parang common lang yung kanyang pagpapaliwanag. So, sinasagot ko, laliman niya lang para makita niya ang katotohanan. Pakinggan nyo ang vlog niya. Kayo nang bahala mag-komentaryo para sa inyong kaalaman. Salamat. Mga kabunyog, mga kababayan, itong si retired captain, sino ba to? Clemente. Ang nickname niya daw, alias niya daw ay Dado. Ang apelyido niya ay Enrique. Itong si retired Captain Clemente Dado Enrique, nagiging kontrobersyal nitong nakaraang mga araw dahil ito ngayon ay napakaingay sa social media at nagkakalat na siya daw ang class baron. Ibig sabihin, siya yata yung nangunguna sa batch nila. Nung siyang nangunguna nung batch nila. Batch 83 ito sa PMA. Ngayon, ang katawag sa batch nila, alam nyo naman sa PMA, mga mista yan eh. Pag magkakabat sila, mista. Basta PMAyer, mista.
Ngayon, ang bawat batch may tawag sa batch nila. Ang batch 83, batch 1983 ng PMA na ang class baron nga ay itong nagpapakilalang retired Captain Enrique, Clemente Dado Enrique, ang pangalan ng batch nila ay batch Matikas. Matikas batch. Ngayon mga kabunyog, maingay ito nitong nakaraang mga araw kasi sabi niya, sawang ano na daw sila. Ang kanilang batch daw ay naghahayag na ngayon ng hindi pagsuporta sa gobyernong Marcos Jr. At sila'y suportado daw nila si Sara Duterte. Ang kinikilala na daw nilang presidente ay si Sara. Dapat pumalit na daw si Sara. Kasi daw si Marcos Jr. ay inutil. Inutil daw. Yan ang pahayag nito ni retired Captain Clemente Dado Enrique. Tuwang-tuwa dito ang mga DDS kasi masyado talaga itong mabuka. Nagla-live siya lagi. Ano na to ngayon? Vlogger na. Sinusuportahan ito ng mga DDS, in-interview ng SMNI, siya ang nagiging parang tagapaghayag ng mga retired PMA years at ang ginagamit niyang batch ay ang batch 83. Pero ngayon, ito nakikita nyo, Sara Duterte is my president, says retired soldier. His matikas mistas are annoyed. So balita ngayon mga kabunyog na sabi nito ni retired Captain Clemente Dado Enriquez, ang kanya daw na presidente ay si Sara, hindi na daw si Marcos. Ang problema, ginagamit niya yung kanyang batch, yung batch 83 matikas. Kaya lang, yung batch 83 matikas ng PMA, yung mga mista niya, sa kanya, nasusuya, annoyed. Ibig sabihin, hindi gusto ang pinagagawa niya. Dumidistansya sa kanya. Sabi nung batch 83, hindi, kanyang opinion lang yan. Kanyang opinion lang yan. Yang hinahayag ng, hindi naman nila sinasabing hindi totoong kabatch nila. Sabi ng batch 83 ng PMA, yung class matikas, totoo, kabatch nila yan. Itong si Enrique, itong si Dado Enrique, Clemente Dado Enrique. Pero hindi naman daw yan yung official na tagapagsalita ng kanilang batch. Kasi dun sa batch na yan ng batch 83, may mga aktibo pa ngayon sa military. May aktibo sa gobyerno, kahit hindi sa military, aktibo sa gobyerno. Halimbawa, ang National Security Advisor ngayon, si Eduardo Anyo, ay batch 83 pala. Batch 83, matikas batch. Kaya sabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo, hindi. Suportado pa rin namin ang administrasyong Marcos Jr. at hindi totoo yung sinasabi ng nagpapakilalang spokesperson ng batch 83, batch matikas, na ang batch namin ay kontra na sa gobyerno at si Sara na ang dinadala. Kaya annoyed, ayon dyan sa balita, annoyed. Ibig sabihin, nasusuya sila. Kasi parang dinadala sila sa pinapasubo ang batch nila. Ginagamit yung batch ng 83, sasabihin na ang batch 83 ay nakapirma daw doon sa tinatawag niyang manifesto. Kasi may manifesto itong sila retired Captain Clemente Dado Enrique. Ang tawag sa manifesto nila, manifesto para isalba ang bayan. Ang kanilang paninindigan, dapat daw si Sara Duterte na ang maging presidente kasi inutil daw si Marcos Jr. Ang problema, si National Security Advisor Anyo, kabats niya sabi, nahihiya. Saka napapasubo sila National Security Advisor Anyo. Kasi National Security Advisor ka, tapos yung kabats mo, sasabihin ng kabats mo sa PMA na ang aming batch ay suportado na si Sara, hindi na si Marcos. Kaya nagpapahayag ngayon sila National Security Advisor Eduardo Anyo na ang mga pahayag ni Dado Enrique ay kanya lang. Kaya mga kabunyog, unti-unti napapahiya itong mga DDS na mga PMA alumni. Nagkukunwari sila na malakas ang support sa kanila ng mga military. Pero hindi naman Aside sa mga retired na sila,
hindi totoo na dala-dala nila ang buses ng mga retired na PMA alumni. Ha? Oh, sabi ni Raquel Pangilinan Blantucas, totoo ba may crackdown na ang Malacanang sa mga vlogger na retired military? Dapat lang. Dapat lang gumalaw si Marcos diyan. Kasi nakaka-create ng maling impression eh. Ang nakikreate ng maling impression na malakas ang support dito sa mga nagpapakilalang retired. Retired military. Itong nagpapakilalang mga PMA alumni. Ginagamit lang nila yung pangalan ng PMA pero ang totoo, ilan lang naman yan. Ha? Kaya ano to mga kabunyog, mga kababayan, tama lang. Kung may crackdown ng Malacanang dyan, tama lang. Dapat ang gawin dyan ni Marcos, nip in the bud. Kung ano ang ginawa ni Romualdez sa Kamara, bali-balita pa lang na si Arroyo ay may planong ikudita siya, inano niya na. Kinitil na, ibig sabihin, kitlin sa usbong. Usbong pa lang, kitlin mo na. Nip in the bud. Itong ginagawa nito nila Dado, itong Dado Enriquez na ito, nakaka-create ng impression na malakas nga ang suporta ng mga DDS sa military. Di ba? Ano yan eh? Pero ang totoo, ito lang naman ang maingay. Ito lang naman ang maingay. Di ba? Kaya inaano na nga natin, tumutulong na tayong apaliwanag sa publiko, sino ba tong mga to? Ngayon, at least may nagsalita ng mga kamista nila. Sila National Security Advisor Eduardo Anyo, nagsalita na. Kabats namin yan. Si Enrique, si Dado Enrique. Pero hindi naman daw pala nagtagal sa military. Hindi nagtagal. Kaya nga ang ranggo niya, captain lang naman eh. Kasi hindi naman siya nagtagal sa military. Ang naabot niyang pinakamataas na ranggo ay captain. Kung talagang naging matataas na officials ng batch niya, yung batch 83 Matikas, sila Anyo. Di ba? So dapat tama lang to. Magsalita na sila Anyo, magsalita na sila Browner, kasi kung hindi, makakaloko yan sa iba. Makaka-influensya, contagious yan. Magkikreate yan ng misimpression, malakas pala ang support ni Duterte sa military at malamang talaga magkakaroon ng mga kaguluhan, destabilization. Hindi, dapat ngayon pa lang kitlin na siyan sa usbong. Dapat gawa na yan ang aksyon ni Marcos. Di ba? Yan mga kabunyog. Anyway, tayo binabalita lang naman natin yung mga lumalabas din tulad ngayon. Kanina diniscuss ko na si AFP Chief of Staff Browner nagsalita na. Sulit daw sila sa AFP. Hindi sila sasama sa mga destabilization. Anumang threat o banta kay Marcos ngayon ay kaya nilang sugpuin. Yan ang sabi ni AFP Chief of Staff Browner. At ngayon naman, yung mga kamista o yung mga kabats ni retired Captain Clemente Dado Enrique ay nagsalita na rin. Annoyed sila, ibig sabihin, nasusuya sila dito kay Clemente kasi kung makipagsalita, itong Clemente Dado Enrique, bit-bit yung kanilang batch 83 Matikas class. Hindi naman pala eh. Sila Anyo pala yung batch na yan eh. Mapapahiya si Anyo kasi National Security Advisor siya. Pero tama yung mga opinion po ninyo. Gumawa na si Marcos ng hakbang. Kitlin niya na yan sa usbong. Lalo ngayong darating na araw, maraming mga controversial issues na puputok. Yung ICC, yung investigasyon ng SMNI para ma-revoke ang franchise, yung investigation kay Kibuloy sa Senado. Maraming mga issues. Kaya sigurado pag iingayin na naman nila Duterte yung mga mga retired military na yan. Katulad ng ginawa kay Silis at Badoy, yung mga retired alumni daw, yung mga PMA alumni daw naglabas ng statement. Dapat ngayon pa lang maano na yan. Maipikita na walang mas following yan. Okay, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Okay. Sige po, mga kabunyog, mga kababayan. Ano to? At least, na-discuss natin to ngayon. Maganda at nagsalita na yung batch 83. Inaano na to, dumidistansya na sila dito kay retired Captain Clemente Dado Enrique. Kasi nakakakuha ito ng kasi in-interview ng SMNI. Sabi ng SMNI, isang retired military officer nagpahayag ng galit sa Administrasyong Marcos, withdrawal of support, mga ganun eh. Akala mo ang dami. Wala naman. Kaya yan mga kabunyog, tama lang na na-discuss na natin to ngayon para malaman ng taong bayan.
yung mga vloggers ng Duterte, kinakalat ito. Sikat na ito ngayon sa social media eh. Kasi maraming nagkakalat. Pero tayo, dapat ilinaw natin, hindi dahil kinakampihan natin si Marcos at si Romualdez. Pero dapat hindi makapanloko ito sa ating mga kababayan kasi nakaka-create ng maling impression na may malakas na suporta si Duterte sa mga military, lalo na sa retired military. So hindi po pala totoo yan. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo mga kabunyog, mga kababayan. Itaguyod natin ang katotohanan, ipaglaban ang nag-iisa nating mahal na inang bayan.